kung di yan tungkol sa pera, huwag tayo magpaka-hipokrito. Kasi si Vince, anong kinong Tagalog rap? Nandahil sa aming at si Balaki nakakulong. Price tag. Sinabing maraming MC ang nabayaran ng mas maayos sa PSP. Aklas, sinabihang wak at hindi naniniwala na may King of Tagalog rap. Balakid, nakakulong daw ayon kay Lanzetta. Phoebus, traumatized sa kinalabasan ng Zaki versus Yangwan. Mukhang traumatized malala si Phoebus sa kinahinatnan ng battle ni Zaki at Yangwan dahil sa pagkakadrag ng pangalan ng founder ng Donggala. Ilang araw kasi pagka-upload ng battle video ng dalawa na agad tumabo ng million hits, bigla na lang nawala ito sa official channel ng PSP. Kasunod nito, ang paghingi ng paumanhin ni Phoebus sa isang post sa pagkakadelete nito at sinabing malaki raw ang respeto niya kay Andrew E. at sa kontribusyon nito sa eksena kaya niya ito nagawa. Tila ba may pahiwatig na rin si Phoebus sa maaring kahinatnan ng magiging battle ni na Six Threat at Shay tulad ng inaasahan ng ilang fans. Ayon kasi sa isang post ni Phoebus, mas maigi raw na panoorin na lang ng live ang semi sa Davao dahil malaki ang posibilidad na hindi niya i-upload ang battle video ni na Shay at Six Threat. Si Six Threat ay kabilang sa grupong 3 digits na under ng Donggala kaya mukhang nahulaan na ni Phoebus ang mangyayari dahil kilala si Shay na walang boundaries sa battle. Lalo lang dumagdag ang pangyayaring ito sa PSP sa naunang disappointment ng mga fans dahil sa pagkaka-overturn ng judges' decision sa Mott vs J-Block sa Cebu. Sa sobrang dikit kasi ng laban ng dalawa, pati na ng intensity ng crowd reaction, ay inako na lang ni Phoebus ang pagdidesisyon sa laban. Lumala pa ito nang magpa-interview kay nabukasan ang isa sa mga judge na si Balakid sa vlogger na si Nico David at iginiit niya mali ang ginawang ito ni Phoebus dahil kawalan daw yun ng respeto sa kanilang mga hurado. Para sa kalawang mo yun, meron din dapat na respeto doon sa sanctity ng judge decisions. Kung ano yung decision ng judges, whether disagree ang mga tao o disagree si Phoebus mismo, para sa akin dapat nanaig yung judge decisions. Kasi sila yung authority para doon. Mas mainam na pinotektahan niya pa rin yung kapangyarihan namin sa kabila ng limit ng tao. So para rin siya slight disrespect rin sa amin as the judges ay hindi mo kami, nitiwala ka sa amin pagpilatis ng battle. So yung fact na in-overturn yung gano'n, parang person pa pala kami. Dahil naman dito, naglabas ang rapper na si Price Tag ng kanyang saloobin para ipagtanggol naman ang founder ng liga sa kanyang live. Sinita ni Price ang hindi niya pinangalan ng hurado sa pagpapa-interview nito kay Nico David at sinabihang late bloomer daw ito sa mga bisyo. Hindi raw ito alam ng mga tao dahil sa pagiging sobrang makabayan di umano nito sa mga kanta nito. Hindi man nagbanggit si Price ng pangalan ay inassume na agad ng mga fans na si Balakid nga ito dahil sa inilabas na interview nito kay Nico David. Nag-post din ng rapper tungkol sa ginawa daw nito sa kwarto dahilan kung bakit daw inilipat ni Badang ang pamilya sa ibang silid ng hotel. Pero ba't ganun? Bisyo ka tapos late bloomer ka. Sa edad mo ngayon, sa panahon na to, saka mo lang gagawin yung mga bisyo na yan. Diyos ko po, Panginoon. Pag malakas amats mo, biglang iba na sasabihin mo sa mga tao. Kasalita ka kay Nico David, marami nakakitang battle MC. Baka sabihin nyo, gumagawa ako ng kwento. Marami nagsabi sa akin. Ako nga nagulat eh. Hindi ako maniniwala ginagawa niya yun. Sa edad niyang yun, sa talino niyang yun, sa prinsipyo nga, pag nasa battle, hindi ako naniniwala na magagawa niya yun. Siyempre pare, diba? Hindi mo ba inisip? Paano kung na-rape? Paano kung may nangyari mali? Paano kung biglang may nagsumbong? E di napahamak yung mga taong inosente. Siyempre, di alam ng mga tao yan. Ikaw si ganito, ikaw si Mr. Makabayan. At kaugnay nga nito, nag-viral at pinag-usapan na naman battle ni Lanzetta kay Sak Maestro nitong nakaraang event ang Matira Mayaman sa Bacoor dahil sa revelasyon nito. Ano si pagsigawan mo ba battle na nagbabato ako? Nagsupo tayo sa Cebu! Hindi ko siya sinusumplong! Nandahil sa aming at si Balaki nakakulong! Sa pagkakadawit ang pangalan na tinaguri ang King of Tagalog rap ni Saki dahil naman sa naunang kandadamay ni Yangwan kay DJ Med at ng Moro Beats. Pinagmulan ito ng mainit na debate ng mga fans kung tama nga lang ba ang ginawang pag-takedown ni Phoebus ng video nito at tinawag pa itong duwag. Ayon naman sa isang live ni Aklas, hindi raw siya naniniwala na ito ang King of Tagalog rap dahil kung meron man nun ay malamang siya na raw yun dahil sa lalim niya magsulat. Tinawag niya rin nursery rhymes ang rhyme scheme daw nito at sobrang wak daw ng mga kanta nito at ang grupo nito. Ikaw ba ito? Takot na ba yung trupa? Ba't ako matatakot doon? Bakit nyo ako idadamay dyan? Hindi ko kakilala yan. Wala respeto sa akin. Respeto. Kuya, matanda sa akin yun eh. Wala ka na matawagin mo na Andrew yun. Di nagalit yun. Respeto sa kanila pero pakinggan mo nga yung rap nila. Hindi nakaka-impress yung mga yun. Sira lang yung tenga ng tatangkilik yung mga kanta nila. Pakinggan mo men. Pakinggan mo lahat. Parang bata. Walang substance. Sobrang wak. Wak naman talaga kayo eh. Tagalog rap. Mas malalim ako mag-Tagalog sa inyo. Anong King of Tagalog rap? Ako, King of Tagalog rap. Totoong underground din ako. Sa lalim ng pagsusulat sa Tagalog. Paano naging King of Tagalog rap yung mga yun? Taglish yung mga kanta nila. Ang rhyme scheme yan. Nursery rhyme. Basta lang mga tugma. Walang train of thoughts. Walang reverence. Walang bars. Tapos magkiklaim na King. We're still on the top. We are the king of the ebidensya. Ano? I-play ko pa ba? I-play ko pa ba? Ano? Hindi ako nakakabuto kaya wala akong pake.
Kaya nga hindi ko idol yun eh. Samantala, trending naman ang bagong kanta na inilabas ng Flip Top MC na si Apok at tila patama nito sa PSP at kay Phoebus. Naging mainit ang mga binitawan ni Apok sa kanta at isa na nga rito ang claim daw ni Phoebus na itinaas niya ang battle rap samantalang hinakot lang naman daw niya ang mga MC galing Flip Top. Pinagbenta pa raw nito ng mga ticket ang mga isabuhay champs ngunit hindi naman ito binayaran ng tama ang mga MC. Ilang mga rapper at MC naman ang hindi napigilang magkomento rito at may ilan pang nagtag sa PSP at kay Phoebus sa comment. Sa isang live ni Price Tag, may isang fan ang nagtanong ng kanyang komento sa diss track na ito ni Apok. Ayos naman yung diss niya, maganda. Kanya-kanyang opinion niya. Opinion niya yun, gusto niyang gawin yun. Pero syempre, kahit papaano, yung mga magagaling na battle MC nasa PSP rin na gumalaban. So, kung hindi yan tungkol sa pera, tayo magpaka-hipokrito. Pwede ba yun na hindi tungkol sa pera lahat ng mga bagay-bagay na to? Lokohan. So, yun nga, si Sir Apok, Idol Apok, pwede diss niya. May opinion siya. Sa opinion ko naman, hindi naman ako pwedeng kumuha ng side dun sa bagay. Kaninong side ako. Kasi sa PSP din naman, marami rin naman talaga natutulungan na battle MC na kumikita ng maganda sa gusto nilang presyo.